Kaya galingan mo pag-aaral mo. Ikaw na rin ka ako. Nakaranas ka na rin ng hindi maganda. Galingan mo na lang dahil may nagpapaaral pa sa iyo. Mga lingap, magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon po ay 4 PM na ng hapon at ngayon nandito ko pala Tatay Budoy para po sana kunin yung mga requirements ni Mark para po sa pag-enroll kasi kailangan na po natin din si Mark may enroll para po na sa ganun ay wala na si Mark isipin, papasok na lang at maayos yung kanyang mga uniforme at gamit na gagamitin. Pero ngayon po may mga kondisyon tayo kay Mark na kailangang sabihin para po sa kanyang pag-aaral. Hindi ko lang alam kung nandito si Mark o sila Tatay Budoy lang po yung nandito. Pero at least isa man sa kanila makausap sa pamilya nila para na sa ganun ay maipahatid na lang kay Mark kung wala po dito. Tara. At mo muna rin. Mga kalingap, andito lang ngayon daw ay si Tatay Budoy at si Nanay Glyza naman ayun naliligo. Si Mark ba asan ngayon, Tatay? Basta labas po nag-charge po ng cellphone. Okay. Wala pa rin kuryente dito. Ngayong araw ba si Mark nangalakal? Ay hindi po at kung anong po ang inatay nga po kayo. Ikaw nangalakal ka ngayon? Kalating araw lang po. Kalating Umaga araw. lang. Okay. Hindi natin inatay ko nga po. Kamusta, Tatay? Nakuha mo yung requirements? Opo. Okay, tingnan natin. Ito yung mga kailangan ni Mark, yung unang-una yung card niya, Wala po diploma, tapos ano ito, Tatay? Hindi ko pa alam yan. Certification of good moral. Kailangan to, good moral. Tapos itong tatlo na to. Tapos ang kulang na lang dito, Tatay, yung birth certificate ni Mark. Opo, yun nga po ang balak kong kain. Yun na lang. Opo. At ito mga kalingap, ito yung pwede na natin itong i-submit siguro kasi pwede naman natin ito follow na lang yung requirements ni Mark na kulang. At kasi, Tatay, ang pasukan daw ay 23. Opo. So kailangan si Mark ay may pa-enroll na kasi mabilis lang ang araw, no? Opo. May mga inaasikaso din kami para maisingit po namin ito kapag may may free time bukas, may pa-enroll ko na si Mark. Opo. Pwede naman kahit hindi ko si Mark kasama sa pagpapa-enroll. Opo. At yung ibibigay na uniform, yung mga uniform niya, idadaling ko na lang dito. Opo. Ay, kailangan pa pala inipatahi kasi tela lang yun. Papatay nga po. Sige, papatahin na lang natin. So mga kalingap, ang uniform ni Mark ay may makukuha din siyang libre kasi nga dahil siya isang napili na scholar ng Kapalong Institute. Tapos bibilhan din natin si Mark ng iba pang mga tela para nang sa ganun marami siyang pagpalit-palit na uniform, hindi siya maubusan. Ano, Tatay? Okay, ito, Tatay, dadaling ko na ito, ha? Opo. Para na sa ganun bukas mapa-enroll ko na siya, ha? Opo. Dapat nung isang araw pa po ay, kaya so nga lang, pagpunta ko dito walang tao. Po kami. Kumusta naman tayong pangangalakal nyo? Ay, okay naman po. Kumita naman po ako ng 50 pesos. Tay, may tatanong lang po ako sa iyo. Kasi nung pumunta po ako ng Norte, meron po kami doon na pinuntahan na isang matanda. Nakagaya nyo rin ang ginagawa. Opo. At siya po, Tatay, ay hindi siya bumibili ng kalakal, pinupulot lang niya, kumikita siya ng 500 hanggang 600 kada araw. Ayun na po yun, iniipon niya yun. Yung gano'n iniipon niya. Iniipon niya po yun. Kami naman po gano'n, pag kami namumunod po, iniipon po namin yun. Katulad po nung ginawa ko dito, kaya po ako nakapag-pick up ng gano'ng karami, iniipon ko po yun. Bakit, Tatay, hindi kayang gawin ninyo? Kung yun nga po, Tatay, babae, matanda, kaya niyang gawin, ba't kayo po? Ay, hirapan pa ako pagpasok. Okay, Gawa ng kalsada. Yun lang talaga yung problema nyo. Opo, yun ang problema ko. Ay, hirap. Nakikisuhin na lang ako sa mga tricycle driver. Naya na nga ako. Okay. Kung naman kasi mga kalingap, kukuha tayo ng lupa na pwedeng mapagtambakan ni Tatay Budoy. Napakalayo din, andito yung tirahan nila. Tapos kung sa bandang sentro makahanap na medyo may space doon o may mahiram tayo doon sa mga kamag-anak natin dyan na pwede nating mahiram o mapagtambakan din. Kaso nga lang nandito yung bahay nila so malayo. Pwede man po uwi sa hapon. Okay ba yun na iniiwanan ng gabi? Oo, okay man po yun. Basta't meron na siyang bakod. Basta meron bakod. Opo. Try natin mga kalingap nga na maghiram sa mga kamag-anak natin na may bakante pa na lupa. Para na sa ganun ay si Tatay Budoy yun daw kasi ang problema niya kaya din nila nagagawa. Pero nagawa nyo naman dati, Tatay. Opo, ang hirap lang po pag ako ay pagod-pagod na maghapon. Nakakatatlong balik ako ng kagaganon. Puro po ng service ko. Ang hirap pagtulak. Nagpapatulong pa ako sa mga tricycle driver. Saan ka po ba, Tatay, dito parte nahihirapan? Doon po sa mataas na yun. Saan po dyan? Doon po sa pababa pa gano'n. Yung dito ba? Oo.
Eh tatay, pababa naman yun, hindi naman ikaw Hindi magtutulak. po, patula, pataas. Pero sa pababa po, hindi ako nahihirapan, diretso na yun. Oo nga tay, pag lumabas ka naman po tatay, wala ka naman dala. Kasi mangunguha ka lang naman. Kaya ng- nga po, paglabas ko, hindi ako mahirapan kasi Oo. po, pababa Eh po pag, yun. pag, Pagpabalik, saan ba tatay? pag Sa may pababa- tulay? Oo, sa may tulay po. Okay, sa may tulay pala Pag si tatay. pababa po, hindi ako nahihirapan pababa. Mm-mm. Pero pag marami akong karga at hindi ko na kaya palusong, nagaan na Doon po ako ka na nahihirapan. magtutulak. Noon po ako nahihirapan, kaya po medyo Bakit po tatay, hindi ba pwedeng si Mark ay kasama mo? Kailangan talaga magkahiwalay kayo? Ay, siya man po ang may gusto nun. Kasama niya yung mga barkada niya. Minsan nga sinasabihan ko magsama kami dalawa ay gusto niya yung barkada niya. Sabi ko, sige, nasa sayo kung yun ang Gusto mong kasama? Oo, kung yun ang gusto Eh, mo hindi ka kasama. naman tayo nagtatampo kung minsan na imbis na kayong dalawa yung magkasama, tulungan ka niya. Ay, hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman po. Naiintindihan ko naman po yung anak ko. Okay. So dapat pala nakakausap din natin si Mark tungkol sa ganito. Imbis na yung mga barkada niya yung kasama niya, ba't hindi yung tatay niya ang samahan niya na mangalakal? May makatulong si tatay kasi yun lang naman pala yung problema ni tatay. Napakaliit na bagay po nung kung kasama si Mark. Dalawa sila magtutulong. Napaka-simpleng bagay po na pwedeng gawa ng paraan para sana may pagpatuloy pa rin nila yung kagaya ng dati na pag-i-stack dito. Kasi mga kalingap, sa totoo lang, Baka po by September ay mag-stack na uli ako dito. opo tatay, kasi sa totoo lang, makwento ko lang sa inyo, nung pumunta nga kami ng Norte, sobrang humanga din po ako doon kay nanay na sobrang tanda na mas maedad pa kay tatay Budoy. Pero nagagawa niya Marami mag-stack. ako suki doon. Saan tatay? Sa Santa Elena Camarin Sorte. Hindi na, tatay sa ano yun, sa Norte. Ay, sa Malayo yun, Norte. sa Isabela. Ay, sa Isabela po. Akala ko Oo. dyan lang. So yun, nakakabilib lang kasi kaya naman pala talagang kumita ng malaki sa ganitong klase po ng pagtatrabaho. Kaya lang si tatay, nagiging problema niya yung pagtutulak. Eh kung kasama si Mark, sa tingin ko kayang-kaya naman Kaya ba po, tatay? kung kasama, opo. Ay, yung ano ko lang naman po, medyo... Mabarkada, ganun. mabarkada po kasi. Mahirap magsalita. Okay. Pero tatay, ngayon may ano sana ako sa inyo, may kukontratahin ko po kayo. Kondisyon ko po ito at nang tutulong sa atin Opo. para po sa pag-aaral ni Mark. Opo. Ha? Opo. Tatay, si Mark po kapag araw po ng pasok, Lunes hanggang Friday, hindi po siya magkakalakal. Opo. Tatay? Sasabihan po namin yun. Okay tatay, ipoprovide po namin lahat ng kailangan ni Mark. Baon, yung allowance niya sa project niya, Opo. lahat ng bayarin sa school. Pero yun lang po yung kondisyon namin tatay ha. Opo. Wag po ninyong pagkakalakalin si Mark sa araw po na may pasok. Opo. Opo. Ha tatay, Opo. dahil wala po si Mark dito, gusto ko sana siya yung mismo makausap ko. Pero kayo po yung magulang, kayo po yung magpasunod sa anak ninyo. Opo. Opo. Kasi nasa puder niyo pa po siya ay. Ay, opo. Lagi ako po ganun. Kaya kayo yung masusunod pa rin, no? Opo. Okay. So yun lang tatay yung kailangan ko ha, Opo. na masabi nyo kay Mark. Ha? Okay, si Nanay Glaze po mga kalingap, pantay lang natin. At mukhang nagpapabango para kay nagpapabango para kay tatay mo doon. Sana all, babango! Sana all. Favorite expression ni Tatay Budoy, sana all. Okay, antay lang natin mga kalingap si Nanay Glaze para naman makamusta natin, ma-interview din natin tungkol dito sa pag-aaral na ito ni Mark. So, bali mga kalingap, ang total na po ng scholar natin sa tulong din ng mga mapagmahal natin na kababayan ng mga pangalawa namin magulang ay bali ano na po sila, 3, si Cyril, si Cyrene, tsaka po si Mark, at kung maipasok pa din po si Amir ay magiging scholar din po natin si Amir, at sana nga ay makatulong pa tayo dun sa bata na yun. Talaga, may tatabangin natin si Nanay Glaze. Meron lang ako sa itatanong para nang sa ganon may ma-share tayo sa mga viewers natin. Tatay Budoy, ano yung pinakang matinding dinanas mo sa pangangalakal mo? Yung talagang pinakamatinding di mo makakalimutan na na-experience mo sa naaalala mo. Na ano pa ako sa yung Bagalawa, yung mataas na si basurahan. Nakita ako ng buo ng tao. Hindi ko malimutan. Ayun. Pag naaalaala ko na parang kinikilabutan ako. Sa mga bagay Tatay Budoy na ikaw ay kagaya ng halimbawa ay napagbibintangan ng mga ganyan o mga ganong bagay, naka-experience ka ba ng mga ganyan? Opo, dati pa po nangyayari na po sa akin yan. Kaso lang ay sabi ko sa nga po, bahala na po sa kanila na ako ay kanilang ginaganyan.
naka-experience ka din talaga ng mga ganung bagay Opo. na napagbibintangan ka. Opo, minsan po namumura, Hmm. napagbibintangan nagkakalat. Tatay Budoy, paano mo ba ginagawa, Tatay Budoy, yung pagpasok sa isang o sa, di ba, papunta ka sa isang bahay, Opo. magtatanong ka kung meron, ano ba yung ginagawa mo? Paano mo ginagawa? Magandang tanghali po. Mm. May mga kalakal po ba kayo dyan? May mga buti, plastic, Mm. bakal. Masabi yung mga customer ko dito to sa likod, marami rito, kuhanin mo na. Hmm. Minsan binibigay na lang yung iba, minsan yung iba binibili ko. Pero hindi naman, Tatay Budoy, dumadaan sa time na magpapasok ka na lang sa isang bahay. Ay hindi po, kukuha ka ng- hindi ko po gawain sa pulpo, hindi po ako nalinya sa ganyan kasi po pangit pong gawain yan. Mahirap, no, na Opo. hindi tayo magpaalam sa may-ari ng bahay Opo. na basta na lang tayo papasok sa kanilang bakuran kapag may Opo. makita tayong mga pwedeng makalakal, no? Oo, ako po nagpapaalam ako kasi ayaw ko po ng Unang-una, maiwasan nga yung mapagbintangan Oo. na kahit, halimbawa, ang purpose mo lang naman talaga kunin yung, halimbawa na lang plastic bottle ng tubig, yun lang naman talaga yung gusto mong kunin, Opo. pero napagbintangan ka, di ba? Yun yung mga dapat iwasan. Nagpapasalamat nga po pala ako doon sa mag-asawa sa Kalimuok. Binigyan kayo, Tatay. Binigyan po ako ng bakal nung isang araw lang. Okay, salamat sa kanila, Tatay, ano? Opo. ayun Ngayon po ba, Tatay, mag-asawa. patuloy pa rin yung mga nagbibigay sa iyo? Ay, lagi Yung mo libre? po nagbibigay sa akin pag minsan. Okay. Tatay, yung sinabi ko sa iyo na nag-message sa atin, kinuha mo ba yung ano? O hindi mo Nakuha ko napuntahan? na po yun. Nakuha mo? Opo, nakuha ko na. Okay, mabuti naman. So, makatulong din po yung kala Tatay Budoy. Tatay Budoy, ano ba yung pwedeng ma-share mo sa mga kababayan natin na alam niyo yun, yung may mga maayos na trabaho pero hindi nila minamahal, hindi nila pinapahalagahan. Ito lang pa may share ko sa inyo. Mm. Sana po yung kung ano man yung inyong mga pinagkakakitaan, bigyan niyo po siya ng halaga. Huwag niyo pong babaliwalain. Magkus po mamahalin ninyo. At yan po ang alalay niyo habang buhay. So, tama yun. Kung ano yung present natin na nagbibigay sa atin ng income, na nagpapakain sa atin, nagpapakain sa pamilya natin, mahalin po natin yan. Kasi darating at darating din naman yung time, di naman tayo nakapirmamente dyan, di ba, Tatay? Opo. Pwedeng halimbawa may boss tayo, may mga amo tayo, makita nila yung sipag natin, Opo. increasean nila yung sahod natin. Kaya kung doon sa mga nagtatrabaho na medyo nasa mababa lang yung sahod, huwag tayo mawala ng pag-asa. Diretso lang, ano, Tatay? At darating din naman yung time pwedeng tumaas, no? Opo. Pwera na lang, kung 10 taong ka na, ganun pa din. Di ba, Tatay? Sana all sa Nanay Glenn, halika po. Kamusta? Parang fresh na fresh si Nanay Glenn sa tatay, ah. Oo. Sana all fresh na fresh. Tatay Budoy, ikaw naman maligaw mamaya pag alis namin, ha? Para masundan na si Mark, ano? Oo, tapos tuloy sa ano. Oo. Nanay Glenn, si Mark po pala nasa, ano ngayon? Nasa baba po, Nasa baba. pina-charge ko yung cellphone at gawa ko Okay. ng ano. Ito, Nanay Glenn, ako dadaling ko na po ito, ah. Opo, At ang isa na, sa tingin ko dito, isa na lang naman yung kulang dito. No, na requirements. Yung kanyang birth certificate na lang. Ano mo po yun? Oh, yun na lang kailangan natin dito. Ano, Nanay? At yung condition ko kay tatay, okay ba sa inyo? Narinig mo ba? opo. Sa tingin mo, anong magiging benepisyo nun? Anong benefits natin? Bakit pinagbabawalan namin si Mark ng mga lakad? Para din po yun sa kanya kasi buti nga ho kahit papano may tumutulong na magpaaral sa kanya kasi sa totoo lang po hindi po talaga namin kaya magpaaral ng hanggang High school. hanggang college Mm. kasi kami ho sabihin po natin kami ay may ano din sa pamilya pero hindi po kami close. ng Hindi mga kayo pamilya. sumasandal, hindi kayo maasa. Kasi nakaranas na rin po talaga kami itong umaga ng Panginoon na napagsasabihan din kami ng mga kamag-anak namin yung mga about ng mga yung bilas na andyan na naman yung mga pamilyang mga amuyong hindi po namin yung gawain kaya Ano ibig sabihin nun, Nanay? manghihingi, Kaya, manguuto. kaya kahit anong hirap, di talaga kayo sa kanila lumalapit. Kahit Ay, grabe. matindi po ang Kahit naman hirap. siguro sino, no, Nanay, kapag sinasabihan ng ganyan. Ang isang tao po kasi pag sinasabihan ng ganun talagang Sasama, sasamaan syempre. loob kasi imbis na tulungan ng katulad namin dahil kami ay isa lang hamak na ay gagayunin pa kami lalo na yung mga masyadong
mainggitin Mm. na tao. Huwag kayong mag-alala, hindi kami ganun na manghihingi lagi sa matanda dahil naintindihan namin ang kalagayan ng matanda dahil matanda na yun. Mm. Kaya lang, wag na kayong makakasakit ng kapwa ninyo, lalo na sarili nyo pang Sariling tao pa, kamag-anak pa. kamag-anak. Grabe. Kahit naman siguro sino mga kalingap na Nakaranas tao, po talaga ng masabihan ganun. tayo ng ganyan. Pag Makakaramdam tayo ng sama ng loob sa kung sino man yung bibitaw sa atin ng salita na ganon. Kasi pag kami nabisita nun na sa Santa Elena pa kami, Mm. ang layo ng bahay namin, susunduin kami ng matanda. Makakarinig na po ako dyan ng hindi magandang salita. Pag madaan yung mga bilas ko, nakakala may sasabitan na ng kaldero ang mga nguso. Sabi ko, hindi kami manghihingi kasi kusa kaming pinapupunta dito ng matanda. Mm. At saka yung punta namin may kapalit naman na kaya kami kinakaunoong ay para tulungan din si matanda sa mga gawaing bahay. Okay. Nanay, yung bang naranasan nyo po sa pamilya nyo, kayo lang ba yung ginaganyan nila o marami ding kamag-anakan kayo na ganyan yung trato? O talagang sa inyo lang, sa pamilya nyo lang? Sa tingin nyo po, nanay? Sa amin lang po. Sa inyo lang? Grabe. Parang hindi nila matanggap na ako yung ganito. Sa inyo lang talaga, kayo lang yung ginaganyan nila? Hindi maganda. Nanay. Patawarin man po ako ng mga nakakarinig sa akin, mga kamag-anak ko, dahil yun ang totoo. Minsan nga ayoko ng, sabi ko nga dito, sinusumpa ako na Santa Elena, hindi ako babalik. Kahit magbantay pa ang mga pa ako rin, hindi na ako uuwi. Mga kalingap, no, matagal-tagal na talaga tayo nag-vlog kala Tatay Budoy, pero patuloy pa din yung mga nalalaman natin tungkol sa ginagawa sa kanila. Ito naman din to, may mapupulot din tayong aral dito sa sinishare nila Nanay Glyza, na yung po mga kamag-anak natin wag naman sana nating porkis tayo yung mas nakakaangat sa kanila, wag naman sana nating silang i-down pa. Bagkus isama natin sila kung kaya nating silang isama sa pagangat, hindi yung sarili natin kamag-anak ida-down pa natin sila kagaya ng ginagawa ko lang Nanay Glyza. Yan niyo po Nanay Glyza, at yan niyo si Mark, mali natin sa pag nakatapos siya ng pag-aaral na yung anak nila ay nagsikap para makabawi din sa mga magulang na nagpaaral din sa kanya, nag-alaga. So yun Mark, kung mapanood mo man ito at wala ka ngayon dito, galingan mo na lang daw sa iyong pag-aaral at pagbutihin mo hanggat may tumutulong sa atin. Huwag nating sayangin, pahalagahan natin yung mga bagay na pinagkakaloob sa atin ni God.
So yun lang. Nagpapasalamat po ako doon sa mga papaaral po sa Ang aking anak. pangalan niya po ay Tita Faye. Maraming pong salamat, ma'am. Wala po kami may gaganting sa inyo kundi magdasal lang po na sana kayo mag-ingat lahat dyan sa kung nasaan man po kayo. Maraming salamat po. Nandyan po kayo, hindi kayo nagsasawa sa amin. Sige nanay, makakarating yan kay Tita Faye. Tita Faye, salamat po sa tulong nyo. Sa lahat ng tumulong dito, napakarami na. Salamat sa inyo lahat. At ngayon dito na tayo sa susunod na step natin. Kay Mark naman tayo. Dito naman tayo mag-focus sa kanya. So yun lang. Nanay, huwag na po kayong malungkot. At bukas may-enroll na namin si Mark, ha? Okay, magsisimula na si Mark sa pag-aaral niya. Yung tatay, ito to follow na lang natin yun. Walang problema yun, ano?